We are still going to continue to study the kingdom of God. Kingdom of God. Yung importance nito at yung para alam natin kung saan tayo patungo dahil pag patuloy nating hanapin ang mga bagay-bagay dito sa mundo, wala pong mapapangyari sa bawat isa sa atin. Ngunit ang pinakamatindi, palagi ko pong ini-explain sa inyo, wala nang ibang mas higit pa naggawin ng bawat isa kundi hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Dahil kapag ang balak lang natin dito sa mundong ito ay magpakasigasig at magtrabaho para lang tayo ay yumaman at makapag-retire ng maayos, then tayo ay sabihin na natin, we are missing the point of this life. Katulad po ng sabi ni Pastor Jan kanina, we are just passing by. We are the citizens of heaven. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, citizen tayo sa langit. Okay? When we talk about citizenship in heaven, parang ganito yan. Wherever we go, there is the heaven. Wherever we enter, there is the kingdom of God. Before, na-explain ko po sa inyo last week that nung hindi pala tayo kasama, si Adam and Eve lang. Nung si Adam and Eve is in the presence of God, andun sila sa Eden na kung saan dun yung presence ni Lord. Where the heavens, spiritual beings, and the earthly beings meet in between. But right now, when Jesus died at the cross of Calvary, the veil was torn and the presence of God was released to His people. And wherever we are, there is the presence of God. But don't get me wrong. You should also strive to go inside the presence of God in terms of communing with the Lord. Because without communing with God, we are not inside the presence of God. And remember, when you are inside the presence of God, you are enveloped with the power of the Lord. Wherever you go, there is healing, there is power, there is provision, there is everything pertaining to life and godliness. But let me repeat that. You have to be inside the presence of God. Sabihin mo sa katabi mo, daily, araw-araw. Araw-araw ang pag-i-stay sa presence ni Lord. Because without you going inside the presence of God, then the kingdom of God will not manifest in you. Remember how the kingdom of God manifested in Peter's life. Wherever he walked, wherever he go, there is the presence of God. He wanted to be inside the presence of God so much so na nagkaroon ng mga bangayan doon sa pagbibigay ng ayuda sa loob ng simbahan. Sinasabi ng mga iba na, bakit yung mga Hudyong babae, na mga widow, mas inuuna sila kaysa sa mga Samaritan na katulad namin? O kaya sabihin na natin yung mga Gentiles. Nagkakaroon ng dispute. Sinabi nila sa mga disciples. Ano sabi ng mga disciples? We should not be doing this. We are supposed to be entering in the presence of God so we can know what to do and bless you with the Word of God. Kaya nagkaroon sila ng election. Ang na-elect nila na mag-aayos at mag-organize ng mga ayuda ay si Stephen. Nagets niyo yun? The disciples doesn't waste time with arguments, with issues in life, with things of this world. All they wanted to do is to stay in the presence of God. Just so you know, when Peter stayed in the presence of God, laging may nakahilerang mga may sakit doon sa kanyang dadaanan. Para kapag yung shadow niya matapat sa kanila, sila'y gumagaling. Not because of Peter, but because of
the kingdom of God manifesting in the body of Peter. Because when the kingdom of God start manifesting in the life of a person, especially ngayon, sa araw na ito, at sa panahon ngayon, 2026, if God manifested in you, everything that you're looking for will be given unto you. That is actually seeking the kingdom. Amen? Buksan natin yung Bible natin sa Matthew chapter 3, verse 2 to 3. Sabi niya dito, repent, for the kingdom of heaven is at hand. For this is the one referred to by Isaiah the prophet when he said, the voice of one crying in the wilderness, make ready the way of the Lord, make his path straight. So repent, for the kingdom of heaven is at hand. When these words was mentioned, nagsimula ito kay John the Baptist. It's because we are supposed to be preparing the temple. You are the temple. We are the temple of God. This is the temple. The Lord is saying, prepare the way, repent. Tayo ay ngayon ay maghahanda ngayon para sa lahat ng ating mga gawa sa ating pananalita, pag-iisip. Tayo ay patuloy na mananatili sa loob ng presensya ng Panginoon. Why is it that the kingdom of heaven is always mentioned in the Bible and often has a good annotation to those who belong in it? Do you belong in the kingdom of heaven? Lahat ng citizen of heaven magsabi ng, yes, we are. We are actually already in heaven if we stay in the presence of God. We are out of the presence of God if we continue to play with the world. How do we play with the world? Ito, bibigyan ko isang example, no? Paano tayo nakikipaglaro sa mundo? Alam niyo ho ba ang musika ang pwedeng mag-influence sa kaluluwa mo without even giving it permission? Pwede kang ma-impluwensyahan ng musika o sabihin na natin yung mind, will, and emotion, o yung buong pagkatao ng kaluluwa mo, pwedeng ma-impluwensyahan sa mga pinakikinggan yung music. Alam niyo ho ba yan? Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, kung ganito naman, Panginoon, then tulungan mo naman kami dahil kami mga taga-amsik, hirap na hirap. Kahit ayaw naming pakinggan, Panginoon, naririnig namin. Yung sayang na sayang. Tumatawa yung iba sa atin. Sayang na sayang nga, sayang yung panahon. Alam niyo po, minsan wala kang magawa eh. Talagang ay, pil na pil pa mo nila. No? Nai-impluwensyahan tayo nun. Kaya kung naririnig na natin sa kapaligiran natin, ito pong sasabihin ko sa inyo, huwag nyo nang patugtugin sa cellphone nyo. Huwag nyo nang patugtugin sa loob ng bahay nyo. If you want the presence of God to stay in your house. Pastor, ano yun? Puro gospel na lang tayo. Di ang boring. It's up to you. Bahala kayo. If you want the presence of the Lord to stay in you, you stay in the presence of God. Amen? Gospel music lang. 2026, gospel music lang. And I'm telling you, all the music that is being played in the secular right now are all influenced by Satan himself. Just so you know, Satan is a musician. Iniisip ko minsan, Lord, paano na-influensya ni Lucifer yung mga angels to come with him? Sabihin natin, music. It is through music. Alam niyo ho ba, in the industry of music right now, ini-invade din yung mga gospel musicians.
merong mga nagpre-pretend na mga gospel singers para ma-impluwensya ng mundo ang katawan ng bawat tao. Isang example, no, si Kirk Franklin. No? I was listening to his songs before, but later on, parang nagiging off na yung mga songs niya. That's why nung nagiging off na, kasi iba na yung nararamdaman ko eh. Even though sinasabi niya, praise the Lord and such and such. But, yung na-confirm ko lang ito nung nakita ko yung interview sa kanya one time. Na sinasabi niya na yung music niya, ang hindi alam ng tao, sinulat ko yan nung ako'y naka-butt naked in front of my piano. Why do you have to say that to the media? Kasi he's being used. At dinideny niya yon ngayon. Hindi, I am for the Lord and such. But no, we must have a full discernment right now. Kaya merong itong isang artist right now, in-invite siya para tumanggap ng awards kasi isa sa mga gospel singer na sikat ngayon. Bibigyan daw siya ng award. Alam mo yung ginawa niya? Hindi siya pumunta. Hindi siya pumunta. Sabi niya, personal conviction. Kasi ayaw kong ma-influence yung music ko ng influence ng mga nasa paligid. Kasi tingnan nyo yung nangyayari. Kapag yung isang gospel artist, nanalo sila, bibigyan sila ng award, then magkakaroon sila ng area sa top industry ng worldly music. Tapos within there, magdidictate ng paunti-unti yung mga musicians from the world. Dapat ganito yung lightings nyo. Dapat ganito yung the way you do the music. Dapat ganito, dapat ganito. And eventually, tingnan nyo po, I want you to take a look at right now and observe it very well. Tingnan nyo yung mga ibang churches ngayon. Yung mga tugtugan nila, wala na yung presence ni Lord. Ang nakikita na lang natin sa mga tugtugan nila, lalo sa mga United States, meron silang mga pumuputok sa stage, yung mga tapos yung mga lighting, gumagana na lights. Ano nangyari? Dinala yung disco sa loob ng church. Muntikan na rin tayo noon. Okay. See, the Lord led me. Sabi niya sa akin, ito, maalala ko sinabi sa akin ng Panginoon, anak, what are you doing? I remember hearing the Lord that way. Son, what are you doing? We raise fund, we buy all of this lightings and stuff inside the church. Lord, para ano, maganda naman yung church, sabi ni Lord sa akin. Remove that. I did. I heard the Lord. And good thing, kasi during that time, 2012, 2013, nangusap talaga ang Panginoon sa akin. Kaya when I was connected with James and Pastor Stephen, I was able to redirect. O sabihin na natin, the Lord was able to redirect me into His will, and right now we are moving in accordance to the will of the Lord. Okay? So we stay in the presence of God. We remember that all of these things that influence us sa mundo, sa ating mga pinapanood, sa ating mga nakikita. Okay? Sa mga pinapanood natin, yes, it's okay to be entertained. But be careful on what you watch. Do not internalize it. Okay? Kasi pag nanonood tayo, paminsan, ito po ito yung isa sa mga pinakita sa akin ng Panginoon. The way that the media influence you is when you feel what the protagonist is feeling. Kaya kapag ang pinapanood mo, yung protagonist, nakikita mo, iniwan siya ng asawa niya. Pinagpalit siya. Mas nakarelate ka, sakit. Look at me. The media is influencing you. And whoever wrote that script, kapag kung sino man yung nagsulat ng script na yon, kung paano siya namumuhay,
Bigyan ko kayong example. Pag siya ay mapangaliwa, pag siya ay tumador, pag siya ay LGBT, yung espiritong nasa kanya maipapasa sa iyo. Pastor, ibig ko sabihin, hindi na tayo pwede manood. Makinig kayo pong mabuti. Ano ho? Ito yan. Okay lang na manood, pero wag niyong i-internalize. Maalala ko noon si lola ko. Kadalasan yung pinapanood yung mga ganito. Kapag, alam niyo yung kapag nandun na yung revenge time, Mami, feel mo. Sabi ko, kaka-relate kasi ako, sabi niya. Iniwan kasi ako ng daddy mo. It's talking about my grandfather. Okay? Kasi nang babae si lolo ko. Okay? So anyway, yun yung pag-internalize. Be careful. Ano kayo mga nanonood ng mga K-drama, no? Sa yung K-drama na yan. Sa sobrang kaka-K-drama natin, feeling natin, ganun din tayo. No! Kaya pag ayaw nyo yung feeling na ganun, labas kayo doon. Gusto ko lang kayong magising. Kasi pag nagising kayo sa katotohanan na to, sasabihin ko sa inyo, ayaw nyo nang manood ng kahit na ano. Andun na ako sa point na yun. So para lagi kong ino-observe, ito, maganda ba ito? Ganda pa tong movie na to. Ay, huwag natin papanoorin yan. Hindi maganda yan. Sabi ko, kaka-influence no? Anything na mag-change ng direction ng heart natin, do not let it influence you. That's why the Lord is telling us to separate ourselves from the world. You must be separated. Be not conformed to this world. Tayo ay maging separated. Now, look at this. Why is it that we must be careful on what we see? Because our eyes is the entrance in our soul. Our ears, our touch. These 5 senses ng katawan natin, pwede tayong ma-impluwensyahan dyan. Kaya kapag ang mga kalalakihan sinasabi nila na mas lalaki ka kapag madami kang babae na kama, sabi nila. Censored, no? Pero ang totoo niyan, kapag ikaw ay nakikipag-apid sa hindi mo naman asawa, yung espiritu na meron yung taong kinapiran mo, ikaw ay mai-impluwensyahan nun. Pwede kang, halimbawa, siya ay demonic possessed, meron silang lahing napapraning, meron silang lahing tumador, meron silang lahing whatever not, yun ay papasok sa'yo. Kaya we only have sex after marriage, after you say, I do. After the covenant that you have said at the altar. Amen po ba? So protect yourself. We do not live for this in this world, but you are a citizen of heaven. That's why we're learning what is the kingdom of God, because the kingdom of God is living inside us. When we accepted the Lord Jesus Christ, now He lives in us. Pastor, binigay ko na naman yung puso ko sa Panginoon, bakit hindi nagmamanifest yung presence ni Lord katulad ng pagmamanifest ng presence ni Lord o yung kingdom ni Lord katulad ng kay Peter? Bakit sa akin ganito lang? Kasi kulang lang tayo sa pananalangin. Alam niyo po, yung mga disciples, they can fast 40 days and 40 nights. Kaya nyo ba mag-fast ng ganon? 3 araw pa lang, Pastor, naihilo na ako. Di ko na maramdaman yung talampakan ko. Alam niyo po yon. Alam niyo, nasubukan ko nag-fast ng ganon to the point na yung gutom na ako. To the point na nainggit ako sa asong kumakain. Sarap ng kain ng aso. Hindi naman ako nainggit sa kinakain nila, pero yung sabi ko, Lord, gutom na ako. Alam niyo yun? But you see, when you fast and pray, you really die to yourself. You die to yourself. And when you die to yourself, but you live for the kingdom, you live in
inside the presence of God, and there, then the manifestation of the presence of God appears to you. Iba-iba po yung manifestation ni Lord sa bawat isa sa atin. Yung manifestation ng kanyang presence, iba-iba. Yung sa iba sa talents, yung iba sa business, yung iba sa healing, yung iba sa deliverance. Alam niyo yun? Iba-iba. Ang pinaka nakikita ko sa akin pag nag-fast ako, deliverance. Ibig sabihin deliverance, ganito yan. Halimbawa, pag demonic possess, walang keme-keme kapag ako ay nakapag-fasting and prayer, kapag lalapit pa lang ako, lalayas na yung demonyo. That's how the kingdom of God manifests in me. Question is, how is it manifesting in you? Let me tell you, aren't you excited how will the Lord manifest in you? Hindi ba kayo na-excite? Ano kaya yung sa akin, Pastor? Gusto niyo malaman? Fast and pray. Pastor, hindi ko kaya. Oh, that's on you. And you will live this life not seeing the kingdom of God manifesting in your life. Why is it that the kingdom of God is always mentioned in the Bible and often has a good annotation to those who belong in it? Like Matthew 6:33, pag-usapan natin ito last week. In the same way, Luke 12:31, it's talking about seeking the kingdom first and the blessing will come to you. John chapter 3 verse 3 says, unless you be born again, you cannot enter the kingdom of God. Are we all born again? When we say born again, it's not about the religion, but it's your relationship with God. Ibig sabihin nito, your former you is dead and continually dying. Yung dating ikaw, patay na. Okay? Ibig sabihin yung dating ikaw na ikaw. Pero ngayon, si Kristo na ang nabubuhay for you. Clear na po yun. Ano ho? Now, John 3:5 continues and it says, unless one is born of water and in the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Meron pang sinabi si Pablo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? And we can read all of those passages to those who doesn't belong in the kingdom of God. And anyone who practices as such, sabi ni Pablo, the kingdom of God is not for you. But look at this. Ito po yung isa sa mga masaya. Blessed are the poor in the Spirit. Matthew chapter 5 verse 3. Blessed are the poor in the Spirit, for theirs, sa kanila, ang kingdom of heaven. Paano natin sinasabi? Ano yung ibig sabihin ng poor in the Spirit? Alam niyo yung nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay. Nasubukan niyo na yun? Yung walang-wala ka ng pag-asa sa buhay, lugmok na lugmok ka na, wala nang makakapag-cheer up sa'yo, huwag ka mag-alala. Ang sabi ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon sa iyo, ang kaharian ng Diyos ay para sa iyo. Alam niyo kung bakit? The more we are broken, the more we are near in the kingdom of God. Kaya wag nating i-despise. Kaya lagi sinasabi ni James chapter 1, do not despise the trials and tribulations in life, because this actually let you come near in the presence of God. Okay? Kingdom of God. And Matthew chapter 18 verse 3, unless you change and become like little children in terms of submission, like you're looking at the Lord Jesus Christ as your Father in heaven, as the Almighty God, like a child, sabi ng Panginoon, you cannot enter the kingdom of heaven. Kingdom of heaven. The question is, ano ba talaga yung kingdom ni Lord? Okay? So, like we talked about last week, the kingdom of heaven is not a specific place. Hindi siya nag-i-stay sa isang lugar. Ang kingdom of heaven is a realm. Realm that is carried by the people of God, by the citizens of heaven. Because isang example, halimbawa, ako,
nanatili ako sa loob ng presensya ng Panginoon, then yung kingdom ni Lord I am carrying. At meron itong radius. Pag sinabi nating radius, merong malalaman ng tao kung hanggang saan yung presensya mo. Kasi parang ganito. I don't know if you have experienced this, that you are unknown in one place, that when you enter in one place, bigla na lang tatahimik yung ibang lugar tapos titingin sila sa iyo. Kapag oras na nagsalita, alam niyo po ako, mahina yung boses ko. Hindi ito naka-mic pa ako eh. Mahina yung boses ko. But each time sa aming mga magtotropa, kapag kami nakikita, lalo nung, nagsimula akong na-realize to nung high school pa lang ako eh. Alam niyo sa kantin ng Holy Angel, yung anong yan, pag nagsalita ako, bigla silang titingin sa akin, tapos mahiya ako, uupo na lang ako. Sila tumitingin sa akin, ano ba meron? Titingin pa ako sa likod. I want you to take a look at this. This is a radius. Radius na kung saan yung radius na nai-emit mo because the kingdom of God is upon you. Kaya nga alam ng mga tao yung radius ng presence of the Lord inside Peter. Because nilatag na nila yung kanilang mga higaan sa may mga sakit dahil alam nila pag dumaan si Peter doon, gagaling sila. Gets niyo po ito? So there is a radius. It is a realm. Sabihin mo sa sarili mo, I carry the kingdom of God. Okay? It is in you. It is in you. It is in us. So it is a realm, it is a domain, o yung nasasakupan. It is a field of possibility. Possibility of executing Jesus' sovereignty in where you are at. Kaya nga ito, sabi ng Panginoon, if the people who are called by my name will humble themselves, repent, and humble themselves and pray, sabi ng Panginoon, then I will give them their land. I will give them their land. The manifestation of the blessing of the land depends on the people who live in it. Kaya ang blessing ng AMSIC depends on you. On the people of God and how you enter therein. Kasi kapag nandoon ka sa loob ng presensya ng Panginoon, imagine niyo na lang to, no? Pag lahat tayo nagfa-fasting, lahat tayo nag-stay sa presence ni Lord, lahat tayo every morning, we command our morning, Lord, my morning is for you, and I will start this day, Lord God, with your presence in me. Hindi tayo lalabas ng bahay, sasabihin natin sa Panginoon, Lord, I will not go out of my house without your presence coming with me. Ito yung sinabi ni Moses, Lord, hindi ako pupunta if your presence doesn't go with me. But you see, when Moses walked in front of Pharaoh, hindi siya natakot. Pero imagine niyo na lang, di ba? During the time of Pharaoh and Moses, Pharaoh holds the power. Kung sabaga siya yung president ng lugar na yun, pwede kanyang pagawan ng kaso. Ipa-power trip ka niya lang dahil he has the power. No? Pero wala siyang nagawa kay Moses. Sa katotohanan nga, may kaso si Moses kasi nakapatay siya ng isang Egyptian. Nung 40 years old siya. Pero bumalik siya nung 80. May kaso ka. Dapat ikukulong ka pero walang magawa si Pharaoh. Because the presence of the Lord is upon Moses. Are we getting this, people of God? So that's how we carry the presence of the Lord. Wherever we go, andun yung presensya ng Panginoon. So, pag sinabi po natin kasing kingdom of God, kingdom of heaven, gusto ko pong imagine niyo ito, no? Every kingdom, there is this what we call king, merong territory, merong constitution, merong citizen yan, merong privileges, code of ethics, merong army,
na para nagproprotekta sa tao. Meron din commonwealth, yung tinatawag nating economic security and also social culture inside one kingdom. So if this is the kingdom of God, there's also the kingdom of Satan. Okay? In the kingdom of God, there is blessing, protection, covering, healing, deliverance, and all the things that we need in life and godliness andun sa kingdom of heaven. But in the kingdom of hell, i-explain ko din sa inyo para pwede kayong mamili. Okay? Mamimili ka pa ba, Pastor? Siyempre, sa kingdom of heaven tayo. Ito yung offer ni Satan. Para alam nyo din, no? Ang offer ni Satan sa kanyang kingdom is you sell your soul to me, ito yung sinabi niya kay Jesus, if you bow down and worship me, I will give you all the wealth of this world. Meron akong minsan nakita, ano siya, ang tawag mo dito, OF, ano siya, huwag nyo nang alamin no, kung ano yung, pag hindi nyo alam yung OF, it's okay. Okay? Pero, she is actually selling adult contents. Ito yung reason niya. Magiging modest ka nga, gutom ka naman. So you are going to sell your morality for money? Ganun lang ba kababa ang morality ng isang tao? So kapag ganun ang morality o yung pag-iisip ng isang tao, then hahamakin niya na lahat ng mga ano sa mundo. Wala na siyang pakialam. Lagi niyang sinasabi na may morality ka nga, wala ka naman pera. Ito pa yung sinabi niya, tingnan niyo ako, meron ako nito, meron ako niyan. Meron kayo niyan. And she talks this way. Like everything in this world is about material. Because some people, look at this, because Satan blinds them. Ang offer ni Satan sa kanila, sell your soul and I will give you everything. But look at this. Sa constitution ni Satan, ito yung covenant. If you sell your soul, I will give you everything in this world. Pero kapag wala ka ng pakinabang sa akin, sabi ni Satan, I will steal, I will kill, and I will destroy. Pansinin niyo po ngayon sa Hollywood. Hollywood, no? Tingnan niyo mabuti. I-example natin, kilala niyo po si Whitney Houston? Yung, ano kasing kinanta niya? Basta yung, sikat siya. Whitney Houston. Ang ganda ng boses. She can hit notes talagang, ito yung mga tinatarget ng mga kaaway. So, in-offeran siya. Actually, nanggaling sa church. So, in-offeran siya, na-influensyan yung kanyang music with the worldly music and eventually, she went into the world. Now, when she went into the world, nung tumatanda na siya at nawawala na yung boses niya dahil naging addict siya, Anong ginawa ng mundo sa kanya? Anong ginawa ni Satanas sa kanya? Dahil wala siyang pakinabang, sinabi nila, nag-suicide siya. Pero, look at this. Hindi ako conspiracy theorist na, no? Pero I know she was killed. Dahil wala na siyang pakinabang. Same thing, Michael Jackson. Paano daw siya namatay? Paano siya nawala? At iba-ibang mga artists like Robbie Williams. Sino pa yung mga recent na tumatanda ngayon na nawawala? Alam niyo po yung nagsulat ng comics ng Marvel? Kilala niyo po yun yung pinapanood natin mga Marvel movies ngayon. Siya yung sumulat ng mga stories na yon, no? Alam niyo, in his old age, ang iniisip ng mga tao, he is already rich, he is already taken care of. But alam niyo po ba na even in his old age, may nakitang video na sabi niya nga, pagod na siya, matanda na eh. Sabi niya, aren't we done yet? Sabi niya, no, we still have
more places to go so that you can speak there. Sabi niya, oh my gosh, I am tired. Sabi niya, nakita mo talagang ano na siya, yung parang pagod na pagod na. Ginamit siya ng kaaway at up to the very point na na-exhaust siya. Pagod na pagod. Yun yung paniningil ng kaaway. Kaya pag binenta natin yung kaluluwa natin sa mundo, ginawa natin yung kalooban ni Satanas, mas pinili nating magnakaw, manggancho, at ibenta ang ating kaluluwa, ibenta ang ating sarili sa OF. Hindi lang, just so you know, hindi lang po babae ito, pati lalaki. Think about this. Even in this area, ano yung binibenta ng mga magulang ngayon? Sarili nilang anak. Kaya minsan nagagalit ako talagang deep inside, Lord. Bakit nangyayari dito? Number 1 pa naman ang Angeles City. Actually, number 1 tayo o number 2? Naglalaban yung Cebu sa Angeles City sa pagbebenta ng kanilang mga anak. At ang dahilan nila, hindi naman nahahawakan. Nakikita lang. Makes me angry. Minsan naiinis ako. Kaya nga ito yung gusto kong gawin natin. Kasi imagine niyo, if the kingdom of God manifests in me, in all of us, and also inside your home, just think about what will happen in the whole AMSIC. I-conquer natin at least yung AMSIC lang. Na yung presensya ng Panginoon dito ay lalaganap. Amen? Paminsan, kasi alam niyo po, pag nagtatrabaho ako dito, may bago tayong kapitbahay dito, ang ingay. Ingay na lang, patugtog ng patugtog, baka marinig niya ako. Patugtog. Sabi ko sa Panginoon, Lord, magtatrabaho ako, ang ingay nito. I prayed. Ayoko na, lalabas na ako talagang punta na ako dito talaga Sabi ko, Lord, I don't want to waste my time. Sabi ko, I stayed in the presence of the Lord. And when I prayed, sabi ko, Lord, cause them to stop what they're doing. At that very moment, they stop. May mga time na babalik pa rin. Pero at least, makakapagtrabaho na ako na maayos. We fight in prayer. We do not argue as people of God. Amen? So, in staying in the presence of the Lord actually helps us manifest the power of the Lord within the radius of our anointing. Kasi may radius yan. Okay? Ibig sabihin ng radius yung kalayuan. Maalala ko nung nandun ako punta ako Singapore. Punta ako sa church nila Pastor Steven. Tapos nag-stay ako doon. Basta andun lang kami sa pantry nila. Meron silang pantry. Usap-usap lang kami doon. Share-sharean na. Tapos pagpasok ni Pastor Steven, sabi niya ganyan, oh, I knew it. Sabi niya, Pastor Al is here. Sabi niya, how did you know, Pastor? Sabi niya, how did you know? Sabi niya, I just know when I step on the building, I know you're here. Ibig sabihin, andun yung radius ng, ang tawag mo dito, presence ni Lord in me. Alam niyo yung radius ng presence ni Lord kanila Pastor Steven? To the point na kahit hindi ka, ito yung manifestation naman kay Pastor Steven. Kapag katabi mo lang siya, kahit na hindi ka marunong mag-prophesy, magpa-prophesy ka. Totoo ito. It just manifests within him. Kaya sabi ko sa kanya, Pastor Steven, I want to just stay close to you because I'm getting revelation just by sitting beside you. Sabi niya, oh, praise the Lord, he says. Because that's how the kingdom of the Lord manifests in Him. Hindi ba kayo excited paano nagmamanifest yung presence ni Lord sa inyo? Ayaw nyo bang i-discover? Try to look for it. Because I know that God is going to use you for His glory. Amen? So dapat ma-excite tayo. So ito po yan, i-skip ko ng konti ito kasi ito po ayoko mag-emphasize ng masyado dito. No? Kasi alam niyo po, sa loob ng isang kingdom,
Kingdom of Heaven and Kingdom of Satan. Meron tinatawag na king. So, sino ang king sa loob ng Kingdom of Heaven? Si Jesus. Our Father who in heaven. Our God. Okay? The great I am. So, andun yon. Sa Kingdom of Satan, obviously, si Satan. So, ito po yan. Tingnan nyo ito mabuti. Sa isang kingdom, meron din tayong tinatawag na territory. Teritoryo. So, sa teritoryo ni Jesus, nagdedepende yan sa parang ganito yan. Gusto kong explain sa inyo, no? Genesis 1, verse 26 hanggang 28, binigay sa tao ang dominion over the earth. Okay? Ngayon, ninakaw sa atin yung dominion na yon nung kinagat ni Adan at Eva yung pinagbabawal na prutas. So wala na sa atin yung dominion. Nagets po natin? Pero sa krus ng Kalbaryo, sinabi ng Panginoon, it is finished and it was given to those who believe. It was given back. So nung tinanggap mo si Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas, it was given back to you. That's why when the Lord says, in His words, saan ka man tatapak, ito ang presensya ko ay nandoon. Kaya ngayon, saan ka man magpupunta, assuming that you submit in the ways of Jesus, then the presence of God is in you. It manifests in you. Pastor, ba't sa akin hindi nagmamanifest? Pray ka lang. Okay. Kulang ka sa word. Ito, makinig po kayo mabuti. Pag hindi nagmamanifest sa inyo, ibig sabihin, kulang ka sa word, kulang ka sa fellowship with the people of God, kulang ka sa prayer. It's not the level of prayer, it's not the level of fellowshipping with the people of God, it's the level of your relationship with Jesus. Gaano mo ba kakilala si Jesus? Confident ka ba sa Kanya? Na to the point na hindi ka nag-aalala. Nag-gets po natin ito? Hindi ka nag-aalala. Halimbawa, wala pa kayong pera. Hindi pa kayo sumisweldo. Biglang na-late yung sweldo natin ngayon. Dapat darating para magbabayad na tayo. Tapos nagagalit ka na sa boss mo. Padodoli ko na yata ito. Wala pa yung sweldo namin eh. Alam mo, nagpapanik tayo. But if your confidence is over your work, then mawawala ka doon sa kalooban ni Lord. Pero kapag yung confidence mo na kay Jesus, Lord, bahala ka, it is you. Kaya sinasabi ko sa Panginoon lagi alam niyo po kailan ba tayo nawalan ng estudyante sa school noon? 2014. 15. Talagang yung degrade ng estudyante, Lord, nagpanik kami lahat. Bakit nangyari ito? Then sabi namin, Lord, our confidence is in you. Tingnan niyo to, we have to go through that so that our confidence will be carved inside our heart. Take note, hindi ito nangyari ng isang gabi lang. Daily yun. Excruciating, Lord. Anong gagawin namin? Saan kami kukuha, Lord? Anong gagawin namin? Hinayaan kami ni Lord na mag-alala at umiyak at kung ano man magtiwasay hanggang sa napagod kami. Nung napagod na kami, ang sabi na lang namin, Lord, bahala ka na. Ministry mo naman ito, bahala ka. Nung sinabi namin yon, then came the blessing. Kaya mapagod ka na. Mapagod ka na sa problema mo to the point na ayaw mo na at sasabihin mo sa Panginoon, Lord, bahala ka na. Anak mo naman ako, ikaw naman bahala. Sinabi mo sa iyong salita, you are my shepherd, I shall not want. You make me lie down in green pasture, Lord, I will not worry. Sinabi mo pa sa iyong salita, Lord, you will prepare a table before me in the presence of my enemy. Sinabi mo pa sa iyong salita, Lord, that you will only let me see the recompense of my enemy and just enjoy our fellowship. At kapag naranasan mo na yon, then you will see that the word of the Lord is already carved inside your heart. Territory.
So yung territory na nakaw sa atin, nung nakuha sa atin yung territory, binalik sa atin ni Jesus, ngayon yung territory natin, nakuha na natin ngayon, ang sabi ng Panginoon, where you are at, there is my kingdom. It's not the physical church, it's not the Humphrey Center, but where you are at. When you start worshiping the Lord, the presence of God manifests in you. Amen? Nakwento ko na po ito sa inyo before. Pero nung sabi ng Panginoon sa when the manifestation of the presence of the Lord was so great in me, sabi ng Panginoon sa akin, anak, ngayong araw, sabi niya, tatanggap ng buong puso ang kuya mo sa akin. Oh Lord, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Sabi niya, buksan mo lang yung ilaw. Sabi niya, just sleep. Yung kuya ko dumarating yun ng mga alas 5, alas 4 ng umaga. Galing trabaho. Kasi, yung party-party yung kanyang work noon. So nakita niya akong ganyan, iyak siya ng iyak. Mak, di ko alam ba't ako umiiyak. Tayo ka nga, pag-pray mo ako. That time, my brother, who is suwail, wala sa hulog. Nung oras na pinag-pray ko siya, tumanggap siya doon ng buong puso. Pero syempre, hindi naman lahat ng tao ay katulad natin na nag-stay talaga. He goes in, he goes out. When he goes into trials and tribulation, he prays. He even asks us and message us, pag-pray nyo naman, may sakit yung mga pamangkin nyo. Kami naman, sige, pag-pray natin yun. At alam mo, na tumataba ang puso ko kasi he is asking for prayer. Ibig sabihin, may connection pa kay Lord. Nagets natin? Kaya huwag kayo mag-alala sa mga kamag-anak nyo. Okay, ngayon, nung nakuha natin yung territory na yon, ngayon, kung nasaan tayo, doon nagmamanifest ang presensya ng Panginoon kung saan tayo nakatira. Mga taga-housing, makinig kayo sa akin, mga taga-housing. Nag-aalala kayo sa mga droga dyan, nag-aalala kayo sa mga ingay at mayayabang. Alam niyo kung bakit? Kasi they belong in the kingdom of Satan. And Satan's kingdom manifests in them as long as they're living in sin. Huwag na kayong magsumbong kay Mama Dang. Itong gagawin nyo. Pastor, anong gagawin namin? Stay in the presence of God. Because where you are at, the devil will flee from you. Assuming the presence of the Lord is in you. Kaya nga sa loob ng bahay nyo, let the presence of the Lord manifest. Pastor, kasi baka ayaw ng mga anak ko yung gospel song. Who cares? You are the parent. Be a parent. Ewan ko ba sa mga ibang magulang ngayon, ba't parang mas nasusunod pa yung bata? Ayaw niya daw pumasok dito. Hindi niya daw feel kasi tinatama daw siya. Sabi namin sa isang parent, Mother, you are the mother and you are the parent. Sabi, ba't yung anak mo ang masusunod? Samantalang kami, nung malilit kami, pag tinatamad kami pumasok, mapapalo kami. Kapag nagpumito na si pastor dyan, talagang nanginginig na kami, papasok na nga papasok na. Yung iba sa amin ayaw magsimba. Kasi hindi ko alam. Alam niyo po kasi nung generation ko, hindi pa uso yung mga palabas sa internet. Ang uso noon, nung panahon ko, Sunday pinapalabas yung Voltes 5. Okay, nanood ako niyan. Yung Bioman, yung mga gustong-gusto kong pinapanood dyan, parang na-excite ako. Kaya minsan magtutulog-tulogan ako. Hindi ako magsisimba talaga. Pero alam niyo po, kapag narinig na namin yung pito ni Pastor, talagang manginginig kami. Sige na, magsisimba na nga Alam niyo yun? You are the rule, parents. Rule over your children. Hindi po sila masusunod. Pastor, kasi iiyak. Di paluin nyo. Remember, ang bata, hindi po nila alam kung ano ang gusto nila. Okay? Kaya yung sinasabi nila ng mga Amerikano na magdi-decide siya kung anong gender niya kapag laki niya. Shut up. No, the children doesn't know what they like. Alam niyo ho, nung bata ko, anong pangarap ko, anong gusto kong maging? Gusto kong maging Superman.
Totoo ito, hindi ako nagbibiro sa inyo. Alam niyo po, sa bahay namin noon, ito nagkwenta ko ng childhood sa inyo, no? Sa bahay namin, merong maliit na washroom doon. Sisigawan talaga ako ni lola ko kasi doon sa bubong noon, tatalon talaga ako, Superman ako! Alam niyo, natatakot si lola ko noon, pero buti na lang naggatas ako sa nanay. Patitibay yung buto ko. Pagbagsak ko ganun, sakit! Di ko na inulit. Pagkatapos gusto ko maging Superman, nung medyo tumanda ako ng konti, gusto ko naman maging maskman. The kids doesn't know what they want. That's why the Lord says, guide them, teach them in the ways of the Lord, and they will not depart from it. Kaya kapag sila ay nagiging pasuway, sabi ng Biblia sa atin, disiplinahin nyo, paluin nyo. Amen? Amen po ba mga parents? Okay, kayo ang masusunod. Lalo po sa ating mga nakikinig sa ating video. Kayo po ang parent. Okay? So, ito yan. Inside the kingdom of the Lord, meron ding constitution yan. O yung covenant. Ano yung covenant natin sa Panginoon? Lord, it is no longer me, but you live in me. I will die to myself. And within giving that covenant, now you became a citizen of heaven. Because inside the kingdom of God, meron tinatawag na citizenry. Yung mga subjects ni Lord and every followers of Jesus are belong to this kingdom. Meron din tayong mga tinatawag na privileges. Privileges na pwede nating basahin sa Bible, pero hindi ko na po ibibigay lahat ngayon. Okay, bilis na natin konti. Meron din tinatawag na code of ethics, yung mga acceptable na pwede nating gawin o pwede nating isuot at pwede nating ilabas sa ating bibig. Okay? Mga bagay na ito, nakasulat lahat yan sa Bible. Meron din tayong tinatawag na army. Kaya andyan si Angel Michael, the commander of God's army. You are protected wherever you go because the Lord is with you. You belong in the kingdom of God. Sabi ng Panginoon, if you belong to me, no one can snatch you away from me. I will uphold you with my victorious right hand. Isaiah 41:10. So, this is the promise of the Lord o yung privileges na meron tayo. At ito pa yung isa, Commonwealth, economic security. If you belong in the kingdom of God, the Lord will provide. Amen? Sinabi sa akin ng Panginoon, anak, tinawag kita dito sa Amsik. You pastor here in Amsik. Alam niyo kung anong plano ko? Ang plano ko, nung una, kasi nai-invite ako sa Manila. Madami akong invitation sa Manila. Dito ko na lang mag-church. Kailangan namin ng musician dito. Sige, dito na lang ako. Dito na lang ako. Then I heard the Lord, son, you are not called there. Until I heard a preaching na sabi niya, the most dangerous place you can be in is the place where God has not called you. Pero pinilit ko pa rin. Hindi, dito ako. Kulit kasi. Sabi ko rin sa sarili ko, hindi na lang ako. Tapos nakita ko yung mga kabanda ko, no? Kasi banda kami. Punta sila sa Singapore. Ako din, pupunta ako sa Singapore. Tapos ini-invite na nila ako doon. Al, dito ka. Maganda dito. Andito na kami lahat para buo yung banda natin. Sige, punta rin ako. Apply naman ako. Sabi ni Lord sa akin, anak, huwag ka mag-apply. Hindi kita tinawag doon. Ay, hindi Lord, pupunta ako. Kulit, no? Alam niyo na po yung story. Nung pinagpilit ko ako ay nagkasakit to the point that I stayed here. Because the Lord captured me and keep me safe here. Kaya hindi ako nag-aalala dito eh. Alam niyo po, tuwing kapanahunan ng mangga, madaming kumukuha ng mangga, iba-ibang oras yan. Iba-ibang oras. May hapon, yung mga bata dyan, nanggugulo. Okay lang eh. Magsisinungaling pa sila. Nagpaalam po kami sa may-ari. Ha? Nagpakaalam kayo sa akin? Sabi ko, hindi ko maalala. Ay, kayo po may-ari.
Tapos 2:00 ng umaga, dito naman. Aakyat sa bubong. Oh. Tayo magawa. Ewan ko ba ano bang meron sa mangga natin dito? May mangga naman sila dito, may mangga naman sila doon. Ewan ko, gusto nila yung mangga sa Humphrey. Baka masarap yung mangga dito. No? We do not know. We see, I do not fear because the Lord is with us. Pinapakain pa nila yung aso namin para hindi sila tahulan. Itong mga asong to Kailangan i-training. Okay. Now, ang gusto ko lang naman po i-emphasize dito is yung manifestation ng presence ng Lord in you. So, physical and spiritual domain expansion depends on the level of submission of a citizen over to the words of God. How much you submit in His Word, that's the level of manifestation of the presence of the Lord in you. Ulitin ko how much you submit in His Word depends on the manifestation of God's presence in you. Isang example ng submission si David. When David submit his life to the Lord, God causes everything in his life to go in accordance to God's will. Simula pa lang nung bata siya. Ano yung ginagawa ni David habang binabantayan niya yung mga tupa? Alam niyo po si David, hindi lang siya nakahiga doon, pinapanood yung kanyang mga tupa. He's doing something. Ano yung pinapractice ni David? His slingshot. He's practicing his harp. He's composing music habang tinitingnan niya yung kanyang mga tupa. Alam niyo po yung mga trabahong yung brain dead work, yung parang ginagawa mo kasi memorize mo na kahit hindi ka nakatingin. Alam niyo sa China yung ginagawa nila yung mga box, yung parang, wow, bilis sabi. Yun yung mga brain dead kinds of work. Hindi gumagana yung isip mo pero memorize na ng katawan mo. So si David, naka na lang doon, kasi tinitingnan nila yung mga tupa. Anong pinractice ni David? Yung slingshot. Nasabi sa Judges na hindi mo sila pwedeng maliitin dahil kaya nilang mag-sling ng tirador na to the point na yung kahit yung isang strand ng hair from afar, kaya nilang asintahin. Antindi, no? Antindi. Pero nga isang nag-demonstrate nito, yung ginamit na sling ni David, hindi yung tirador na ganyan. Tirador na ganyan, mahina yun Yung sa kanya yung iniikot na ganon. Tapos talagang ang ginamit pa nun, malambot na yung parang malambot na ball. Talagang maririnig mo yung sabi ko, wala talagang chance si Goliath dito. Wala talagang chance. Ang ginawa pa ni David, namili lang siya ng 5 stone kasi yung isa kay Goliath, yung 4 doon sa 4 na kapatid ni Goliath. Ibig sabihin, sure ball siyang tatamaan niya sila. Ang lalaki nila Walang pupuntahan to, sabi niya. Okay? So, David's submission to God's word causes His presence and His will to be established in David's life. Tingnan ito mabuti. Promotion comes to him. He doesn't chase the promotion. Okay? The crown chased him. He didn't chase for the crown. And even when he was living in the desert, sa mga cave, the Lord prospered him. At ang mga pinaka-prospered moments ni David when he was in Ziklag, sa cave, nagtatago sila kay Saul, na to the point na dineliver sa kanya yung crown ni Saul. He was not looking for it. So he follows God to the point that David was known as a man after God's own heart. That is why, look at this people of God, there is always a battle between the devil and the Lord for your heart. Merong gera ang kingdom ni Satan at ang kingdom ni Lord sa puso mo. Okay? There is a battle. Your heart and my heart is being chased by Jesus and the devil. Luke chapter 19 verse 10, sabi ni Lord dito, for the Son of Man has come to seek and save which was lost.
John chapter 3 verse 17, also the Lord came here not to judge the world, but He came here to save the world. To save you and me. Nakasulat din sa 1 Peter chapter 5 verse 8, your adversary. Sabi niya dito, the devil prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. So the kingdom manifestation begins in the human heart. Okay? Begins in the human heart. And whoever owns the heart of a man, that man's entrusted dominion, sabihin natin, binigyan kayo ng dominion ni Lord sa land, sa family ninyo, sa business ninyo, sa workplace ninyo, sa talents and skill and anointing ng bawat isa sa atin. Kung sino ang nagmamay-ari ng puso ninyo, pwedeng si Jesus, pwede rin si Satanas, siya ang may hawak sa lahat ng ito. Nai-gets ho natin? So kapag pinili niyo si Jesus, ibig sabihin si Lord ang may hawak sa family ninyo, sa business niyo, workplace, sa anointing at kung ano man yung meron kayo. Everything belongs to the Lord and He will protect whatever belongs to Him. Pero each time we sin, we are like giving our hearts to Satan. Oh, Satan, silip ka ng konti. Huwag niyong gagawin yon. Kaya sabi ko po sa bawat isa sa atin, be very careful. Now that we are following Jesus and submitting in His will, the question is, how can we let the kingdom of God manifest in the same way as it manifested in David's life, in Joseph's lives, in Peter's life? How? The Lord says, ito rin sabi ng Panginoon sa akin, ang gagawin natin. Wait upon the Lord. Sabihin natin, wait upon the Lord. Anong ibig sabihin ng waiting nito, Pastor? Literal. Literal ka maghihintay. Ito pong sasuggest ko, lagi kong sasabihin sa inyo. Kapag may time kayo para manalangin, huwag niyong pagurin ang sarili niyo, pagpe-pray niyo yung ganito, ganyan. Lord, napag-pray ko na lahat, tapos pagkita niyo sa orasan niyo, 2 minuto lang nakalipas. No? Napag-pray niyo na yung buong mundo. Hindi po ganoon ang manalangin. Ang manalangin doon, hintayin mo ang presensya ng Panginoon. So ikaw, habang nakaupo ka, makinig ka, o sabihin na natin, magsamba ka. Makinig ka ng mga gospel song. Stay in the presence of the Lord. Wait patiently. Andun ka lang. Hintayin mo mag-manifest ang Espiritu ng Panginoon. Parang sabi sa akin ng Panginoon nung minsan, anak, just sit down, sabi niya, and just play this music. Started playing the music. Maalala ko noon, nagigitara lang ako. Talagang simple guitar lang. Simple guitar. Pansin ko, hindi dumarating yung presence ni Lord. Talagang nasakit na yung daliri ko. Binaba ko na yung gitara, tapos nagpatugtog na lang ako. Tapos I was just sitting there, Lord, I'm waiting. To the point that after I waited for so long, I just felt the presence of the Lord came down. And when the Spirit of the Lord came down, sabi ni Lord sa akin, Son, now move in the flow of my Spirit. Okay, Lord, nararamdaman ko na yung presensya mo. Ginagawa ko po ito araw-araw. Kapag hindi ko nararamdaman yung presensya ni Lord, hindi muna ako mag-start mag-work. And when started experiencing the presence of the Lord, doon pa lang ako mag-start ng araw ko. Amen? Ito po yung ginagawa kong practice. Gusto kong practicein din po ng bawat isa sa atin. Pastor, late na kasi ako kailangan kong ganito. Gumising ka ng maaga. Okay? Missing ka ng maaga. Ang daya naman kasi noon Alam nyo, di ba sinabi sa Bible na si Jesus ay nagigising ng umaga. Actually, ang sabi ng mga theologians, mga 3 a.m. yun 3 a.m. Ang daya naman kasi nila Kasi alas 7 pa lang tulog na sila. Tama? Nasubukan nyo nang tumira sa probinsya. Alam nyo po, binisita ko yung mga kaibigan ko sa Arayat. Yung mga ka-engineering ko nung minsan. Nag-stay kami doon.
Talagang probinsyang-probinsya, talagang maririnig mo yung nature talaga, hangin, wala kang maririnig ng videoke or whatever, o busina ng, as in talagang kalabaw lang. Kalabaw lang yung transport namin. Ang saya. Sabi ko sa iyo, Lord, gusto kong tumira dito, pero ang layo. Sabi ko, alam mo, nag-stay kami doon, talagang wala kang maririnig. It's all peaceful part. At nung nag-stay kami doon, sabi namin sa kaibigan namin na, o tol, ano nang gagawin natin? Matutulog na tayo. Alas 7 pa lang. Sabi Alas 7 pa lang. Nasa probinsya kayo, huwag kayo magreklamo, wala kaming TV dito. Walang internet, wala lahat. Hindi, sige, tulog na tayo. Tulog na kami. Alam niyo, oras kami nagising? Alas 3. Dito kasi, sa atin, madami tayong ginagawa. Pero matulog kayo na maaga para magising din kayo maaga. Yun lang naman po ang idea doon. We discipline ourselves so that we can come inside the presence of the Lord. Amen? Ito po yung i-achieve natin. Kung kay David, ang manifestation ng kingdom of the Lord is blessing, influence, and power because he is a politician. Then ganun magmamanifest ang sa inyo kapag meron kayong political call. Okay? Sa akin, as a pastor, ang manifestation ni Lord is deliverance. Kaya walang demonic possess dito. Kasi the presence of the Lord is already here. And ang gusto ko lang pong isipin ng bawat isa sa inyo, paano kaya sa akin, pastor? Ano kayong manifestation ng kingdom of heaven in me? Gusto niyo malaman? Sinong gusto makaalam? Magsabi ng amen. Gusto niyo sagot? Tanungin niyo si Lord. Okay? Hindi ako magdidiscover niyan para sa inyo. You seek the Lord and you will find Him. Amen? Let's all stand in the presence of God. And hopefully that we will remember this word at hindi natin kakalimutan so that we will be able to stand glorious and move in accordance to God's will, not our own. Let this be our prayer. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, come on, let's pray all together. Lord, I am yours. This body is yours. This mind is yours. This soul is yours, O God. Ikaw na po ang nagmamayari sa akin. Kaya Lord, hayaan mo po ang inyong kaharian ay manatili sa akin. Jesus, ikaw po ang hari ng aking buhay. Kaya kapag ako man ay may pagkakamali, mga kalooban mo, Panginoon, na hindi ko ginagawa, mga kalooban ko, Panginoon, na hindi naayon sa iyong salita, hubugin mo po ako, Panginoon, na naway lahat ng inyong plano, kalooban ay mapangyari po sa akin. Kaya Lord, today, I commit myself to you. I submit myself to you. Rule over my life. I humble myself, Lord, and will follow you in Jesus' name. Let me pray for you, Father. Let your glory be revealed. Let the secrets and mystery, Lord, be revealed to your people. Those who will sincerely seek you, O God, I pray, cause them, O Lord God, to seek you. And I pray for this congregation, those who are watching this video, Lord, to be blessed with your presence. Lord, today we thank you, we love you, and we give you our praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.